That is not love. This is not love, Keisha. This is selfishness. Kasi kung mahal mo talaga ako, sana hinayaan mo kami ni Mabel noon pa lang. Sana hindi mo kami parehas trinidor. And look what happened. Wala na. Tapos na kami ni Mabel. She have that Kent already. Nakita ko yung pain sa mata niya. Alam mo yung tingin na parang iiyak na talaga siya, pero pinipigilan niya. And what did he say? Tinapos na ba talaga ni Mabel ang lahat? Totoo ba na may relasyon sila ng Kent na yon? Hindi din madali sa akin yung ginawa ko. Sabi ko sa kanya, kaya tumingin siya sa akin. Akala mo ba hindi ako kinakatok gabi-gabi ng konsensya ko dahil sa ginawa ko at ginagawa ko kay Mabel? I wiped the tears from my cheeks. Every day my thoughts are drowning me with our memories. You know how close we are. Alam ko, kaya nga walang nakahalata sa amin ang ginawa mo. Mapait na sinabi ni Devin. Mabel is more than a friend to me. She treated me like a family na para bang hindi ako ibang tao. I was so happy that she became part of my life. Pero natigil yun nung malaman kong nililigawan mo siya. Nasaktan ako, Devin. Kasi ako yung kasama mo all along. Pero si Mabel yung minahal mo. Just like Mabel, you're a sister to me. Sinubukan ko namang mahalin ka nung nasa US tayo, even nung umalis ulit si Mabel. Pero I can't fool myself. Siya lang kasi yung mahal ko. Siya lang yung kaya kong mahalin ng ganito. Kaya nga masakit. At hindi ko matanggap, Devin. Kaya nagawa kong lahat ng to. Sabi ko, your reasons will never be valid. Lalo na ngayon. Hindi ko alam kung kaya ko pang itrato ka kahit kaibigan pagkatapos nito. Sana pinag-isipan mo muna lahat ng ginawa mo. Dahil hindi pagmamahal ang naramdaman ko. I was miserable, Keisha. Sobrang nagawa kong miserable si Mabel. Yung taong mahal ko is hindi ko na makakasama pa. Devin, let me fix this. Hayaan mong ayusin ko muna ang lahat ng ito. I lost Mabel. I also don't wanna lose you. Kahit bilang isang kaibigan. Sabi ko, it's too late for that. Sabi niya kaya nagulat ako. What do you mean? Tanong ko. Isabel's POV. Pag ikaw hindi ka pa tumahimik dyan, Lance, at nagising mo si Mabel, isasaksak ko sa lalamunan mo tong buto ng mansanas. Si Fierce. Grabe kayo sa akin ha. Hinaharas niyo ako porket pinsan ko si Devin. Pero hindi kami parehas. Gago siya at babaero lang ako. Si Lance. Gago, parehas lang yun. Si Kent. Dinilat ko ng mata ko dahil nagising ako sa ingay nila. Nagdahan-dahan akong umupo at nung napansin nilang tatlo yon, ay mabilis silang tumakbo sa kama ko. Mabel, tawag sa akin ni Fierce. Tipid ko naman siyang nginitian. Mabels, buti naman at gising ka na. Tulungan mo nga ako, feeling ko kasi ikikick out nila ako sa banda dahil kamag-anak ko yung siraulo mong asawa. Sabi ni Lance na nakapout pa. Isabel, kumain ka na muna ha. Pinagbalat kita ng mansanas. Sabi ni Kent na may hawak ng plato. Lumunok ako. Okay lang ako. I wanna know, kamusta yung baby? Diretsa kong tanong sa kanila. Dahil sa pagdilat pa lang ng mata ko'y iniisip ko ng kalagayan ng anak ko. Kakagaling lang ng doktor dito. Okay naman daw si baby. Sabi ni Fierce kaya nakahinga ako ng maluwag. Buti naman. Sabi ko tinawakan ng tiyan ko. Akala ko may nangyari na sa anak ko. Dahil sa mga pinagsisend sa akin ni Keisha. Pero sabi ng doktor mag-iingat ka daw maigi. Dahil nasa early stage ang bata at prone na makunan ka kung magpapabaya ka. Dagdag ni Kent kaya tumango ako. Mabilis kong tinanggal sa utak ko ang nangyari kahapon dahil masa-stress lamang ako. Inabot ko na yung plato at sinimulang kainin yung apple na binalatan ni Kent nang mapansin kong nakasimangot pa din si Lance. Ang cute-cute talaga nito. Hoy, kayong dalawa, huwag niyong inaaway tong penguin ko. Hindi porket pinsan niya yung Devin ay idadamay niyo na siya. Ang cute-cute kaya nitong baby penguin ko na to. Sabi ko at guguluhin sana ang buhok ni Lance pero mabilis siyang umiwas. Tara na nga, baka maging kamukha mo talaga yung baby ni Mabel. Sama mo na lang akong ikuha siya ng kanin at ulam. Sabi ni Fierce at hinila patayo si Lance. Nung makalabas sila, Kent sat beside me. Are you really feeling better? He asked me.
Nilunok ko muna yung apple na kinakain ko. Oo naman, okay lang ako. As long as the baby is fine. Akala ko talaga may mangyayari. Sabi ko, You know, I would not let that happen, right? sabi niya kaya ngumiti ako. Never naman akong umasa na mai-inlove ka sa akin, Mabel. That's why I did my best to show you how important you are to me. Kaya alam ko din na kahit baliktarin ko pa ang Earth, hindi kita mapapasaya gaya ng kaya niyang gawin. Kent, why bring him in the topic? Sabi ko. Cause I just wanna make sure that you're making the right decision na hindi mo to pagsisisihan sa dulo. You guys stupidly let go of each other 3 times already. Ano ba naman yung pag-isipan mong maigi yung annulment nyo? Alam ko na nasaktan ka niya pero I can't bring myself to believe na hindi ka niya mahal. Sabi niya. Paano mo naman nasabi yan? Tanong ko. My heart is aching sa totoo lang. Gusto kong umiyak dahil ayoko rin naman talaga na iwan siya. Pero ano bang magagawa ko? Hindi kami lulubayan ng babaeng yun. The way he looks at you, Isabel, kung paano kanya titigan kapag nasa malayo ka, or pagkasama mo ako, yung mga tingin niya is nagsasabi na mahal ka niya. I know that because that is how I looked at you every time. Tiningnan ko siya. Pinigilan kong sarili ko na umiyak. Lumunok ako para maalis yung parang nakabara sa lalamunan ko. Tumingala ako dahil pakiramdam ko'y teary eyes na ako. Hindi ko alam, Ken. Pero siguro ito na din yung tama para sa amin. Baka kaya kami nasasaktan dahil pinipilit namin ang isang bagay. Let's not talk about this. Madi-discharge na ba ako? Sabi ko. Pwede ka na daw lumabas whenever you're feeling okay. Sagot ni Kent. Okay na ako, may concert tayo mamaya. Hindi ako pwede magstay dito. I need to be there at the rehearsal. Sabi ko tumango siya. Ngayon ang major concert ng VV sa Pilipinas. Sold out agad ang tickets in just 6 hours. They are requesting na dapat may second day concert kami. But manager Heidi is still thinking about it. Napatigil ako nung may biglang kumatok at maya-maya lang ay pumasok dito si manager Heidi. At nung nakita ko yung sumunod sa kanya, ay napadiretso ako ng upo. Ano pong ginagawa niyo dito? Magalang ko pa ding tanong sa mami ni Devin. Inalalayan akong makababa ni Kent sa kama. Nakita kong parang maiiyak si Mami Rosie na lumapit sa akin. Mabel. Nagulat ako nang hawakan niya ang kamay ko at tuluyan ang bumagsak ang luha niya. At mas nagulat ako nang dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan ko. Ano pong ginagawa niyo? Tanong ko habang pilit siyang itinatayo. Mabuti naman at hindi na siya nagpumilit lumuhod. Mabel, I'm really sorry if I disturb you. Pinilit ko talaga ang manager mo na sabihin kung nasan ka. I was shocked na nasa ospital ka. Sabi nito sa akin. Yeah, because I almost lost your grandchild. I wanted to say that, pero nanatiling tikom ang bibig ko. Nabibigla ako sa pag-iyak ni Mommy. I can't tell you the details, pero I know you know who Keisha is. Kung ano-anong pinagsisend niya sa alaga ko. Kaya ayan yung nangyari. Nakasimangot na sabi ni Manager Heidi. Just like you, parang ina na ako ng mga ito. They are like my own kids, kaya poprotektahan ko din sila. Dagdag pa nito. Tumango naman si Mommy. Nanatiling hawak niya ang kamay ko. That devil, sabi ko na nga ba, hindi pa din siya titigil. May bahid ng matinding galit ang boses nito. What do you mean? I can't help but ask. Mabel, I'm really sorry for everything I've said and done. Alam ko na hindi sapat ang paghingi ng tawad sa lahat ng yun. Pero let me make it up to you. Lahat gagawin ko, just please fix your marriage with Devin. Mahal na mahal ka ng anak ko. Yung mga nangyari sa inyo sa past. Yung nagpalayo sa'yo, si Keisha yun. At nagpanggap kami na may depression siya. Kaya naman napilitan ng anak ko na iwan ka a year ago. I was lost. I am really speechless. Sobra-sobra yung galit na nararamdaman ko. All along I was blaming myself for not fighting for Devin. Pero siya lang palang may gawa nun. How selfish is she? Iyak pa din ang iyak si Mami Rosie. Huwag na po kayong umiyak. Sabi ko, nalilito na ako. Hindi ko na alam ang dapat kong gawin. Sa ngayon po, hayaan niyo po muna kami ni Devin na makapag-isip. Hayaan na muna natin na ganito ang sitwasyon namin.
We're all wounded about what happened and we need time to heal and to think again kung papasok pa ba kami ulit sa relasyon. Mabel, don't say that. Sabi ni Mommy. Sigurado ka ba dyan? Napatingin kami lahat sa pinto kung saan nanggaling ang boses ng nagsalita. There, prenteng nakatayo si Keisha. Wow, ang dami ko namang bisita. Pero itong babaeng na to ang sobrang nagpapakulo ng dugo ko. Bumitaw ako kay Mommy at mabilis na lumapit sa kanya. I slapped her. I slapped her again. I slapped her for the 3rd time. Sasampalin ko sana ulit siya pero... You can slap me all day, Mabel. At huwag kang mag-alala. Hindi kita pipigilan. What are you doing here, Keisha? Umalis ka na bago pa kita bitbitin palabas. Sabi ni Kent. Ayokong makita ang pagmumukha mo. Lumayas ka sa harapan ko. Sigaw ko. You can hurt me, Mabel. Alam kong mga nagawa ko. At alam ko na kahit gaanong pagsisisi ko ay walang magagawa. Pero mag-i-explain ako. Pero hindi ngayon. Sabi niya. Wow! Ano ka, teleserye na may abangan every end of it? Bakit hindi mo na lang sabihin lahat ng kawalang hiyaan na ginawa mo para mapaghiwalay kami ni Devin? I wanna know how desperate you are. Sabi ko at pinigilan ng galit at emosyon ko. I didn't imagine na hahantong kami sa ganito. We're like sisters, pero dahil lang kay Devin ay nagkaganito siya. Yes, I am desperate dahil nagmahal ako. Sasabihin kong lahat sa'yo, pero I just want you to know something. At ano yun? Kung hahayaan mo na maghiwalay kayo ngayon, iba ka tuluyan ng mawalan kayo ni Devin ang chance na magkasama. Sabi niya. How dare you say that? Sigaw ko. Mabel, makinig ka naman. We need to do something. Si Devin aalis na siya. At wala na siyang balak bumalik kahit kailan sa Pilipinas. Sabi nito sa akin. Muntik na akong mawala ng balanse. Mabuti na lamang at nakaalalay agad sa akin si Kent. What did she just say? Si Devin naman ang aalis ngayon. I need to do something. I need him to stay.